surround them. Mercy covers them. Tranquility descend upon them, and Allah mentioned them among those who are with Him. So, inshallah, at ang nakalagay din doon sa baba, sa pagkakaan ng Arabic na is, Allahu bidikrillah tutma'innul qulub. Ang sabi doon, verily in the remembrance of Allah, two hearts find rest. So, yung brother natin yung masyadong na is, isa din ito sa ginagamit sa pambungad sa mga gathering na nakatulad nito. Pero ngayon ko lang nakita ulit after ng mga matagal na panahon. Anyway, bigyan natin ng hindi pa tayo nagsalaw sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibigay ko ng kay Ustad Amrullah para sa dagdag na kaalaman sa pananampalataya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga pagkakataon, oras, lakas na tayo ay pinagtipon sa mga ganitong gabi. Alam natin lalong-lalo na ngayong gabi ng Thursday, kinabukasan ay Friday, kalugod-lugod sa Allah ang mga gawain sa lalong-lalo na sa araw ng Biyernes. Tayo bilang tao dito sa mundo na nandirito tayo para dahil meron tayong layunin. Huwag natin kalimutan na bawat segundo na lumipas ay it's either na pakinabangan natin o nasayang. Dalawa lang yun. Napakinabangan natin, nakagawa tayo ng kabutihan, nakatulong sa kapwa, o nakapagbigay aral sa ating buhay, o di naman kaya ay nabaliwala na walang nangyari. So, it's either may benepisyo o wala siyang benepisyo. Pagninilay-nilay ito mga kapatid at pagpapayuhan sa atin bilang mga Muslim na alhamdulillah nagabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyong Islam. Dahil alam natin ang buhay natin dito sa mundo napakaikli at kailangan wag natin kalimutan yung layunin o tao, bakit ka nga ba nandito sa mundo. Lahat tayo naniniwala na lahat ng mga bagay na nilikha ng tao may dahilan kung bakit yan nilikha. Dahil may pagkakalagyan o may purpose, wika nga, di ba? Everything that we see around us, they were created by some particular people, scientist man o anuman, dahil may dahilan doon sa paglikha na yon. Tayo, dito sa mundo, hindi tayo nilikha dito na parang wala o baliwala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Akala nyo ba nilikha namin kayo na wala? Na walang parang bula, na walang magaganap? Hindi pwede. At kayo ay hindi kayo babalik sa inyong tagapaglikha. So tayo, dito sa mundong ito, ang dahilan kung bakit tayo nandirito ay para sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos, gumawa ng kabutihan, ipagbawal ang mga katiwalian o kamalian, at ito ang dahilan kung bakit tayo nasabi mismo ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na we are the best among the creations of Almighty Lord. Sabi ng Allah sa Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hindi pwede yung, tignan niyo itong aya mga kapatid, no? Wallahi napakagandang aya ito sa atin. Sabi ng mga pantas, itong dahilan kung bakit tayo dito sa mundo na nasabi na pwede tayong sabihin na pinaka mainam na sambayanan na nilikha ng Allah.
Bakit kayo ang pinakamainam na mga tao na nilikha dito sa sanlibutan? Kasi kayo yung mga tao na naguutos ng kabutihan. Maniwala sa kaisahan ng Diyos. Sumamba sa nag-iisang Diyos na ito ang turo ng lahat ng mga propeta. Walang propeta na tinuro niya sa bawat henerasyon na ito ay sinugo ng Allah maliban sa ang kanilang dala ay ang tauhid, ang kahisaan ng Diyos. Dahil dito nakasalalay ang tunay na kaligtasan. Kaligtasan dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Dito nakasalalay ang tunay na tagumpay. Kasi dito sa ayan na ito, kung titignan natin, sabi ng Allah, kayong mga tao na pinakamainam dahilan nag-uutos ng kabutihan. At kayo rin yung mga tao nagbabawal ng kamalian. At hindi nagtapos doon. Kasi may mga hindi mananampalataya sa Diyos, sa Allah, na gumagawa ng kabutihan at hindi sila gumagawa ng kabutihan at sila ay nagpapabawal ng mga haram, ng mga mali, pero hindi sila naniniwala sa Allah. Ibang Diyos na kanilang pinapaniwalaan. Maari si Jesucristo o si Ama o ang mga imahe o ibang mga Diyos-Diyosan. Pero ang sinabi dito ng Allah, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. So there is a condition. You are the best ever nation ever we created because you enjoin what is right and you forbid what is wrong and you believe in Allah. In other words, even if you are enjoining what is right and you forbid what is wrong, but if you do not believe the oneness of Allah, you might be beneficial to other people only in this temporary world, but not in the day hereafter. And we Muslims, our point of view, we believe itong mundo na ito ay hindi ito yung totoong buhay natin. Sabi nga ni Ali bin Abi Talib, pag namatay tayo, nagising ka ng katotohanan. At lalong ang buhay na walang hanggan sa araw ng paghukom. So ang totoong buhay ay ang araw ng paghukom. Pagninilay-nilay, bakit mga kapatid? Nagtatrabaho ang bawat isa sa atin. Ako, umaalis alas 8 ng umaga. Yung iba sa atin, umaalis alas 6, alas 5 after ng Fajr. Every time na, alhamdulillah ako, nagme-metro ako ngayon, diyan ako nagtatrabaho sa CAFT. So, minsan, nakikita ko mga babae, mga lalaki, lahat tayo. Sabi ko, ano kaya itong ginagawa namin? Pupunta sa trabaho. After ng trabaho, balik sa bahay. Daily routine, sa 1 week, yun ang trabaho. Kasi pag hindi ka pumunta sa trabaho mo, ay kaltas. Walang sweldo. Hindi mo itutupad yung pinirmahan mo. Sabi ko minsan sa sarili ko, hanggang dito na lang ba ako? Ano ba ang nagawa ko? Ano yung aral ko sa buhay ko ngayon? Kanina lang, may nabalitaan ako dun sa amin na may project, ang kumpanya namin, tapos may nangyari na 30% daw na hindi matutuloy yung project. So sabi ng CEO, sabi niya, ito yung nangyayari. So last 2 weeks lang, ibinalita niya na ang ganda ng kumpanya, may mga project, may gagawin, kasi under ka sa PIF, ganun. Tapos ngayon kanilang, in-announce niya na nagbago na ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, ang aral dito, ang buhay natin sa bundong, bro, wallahi, hindi mo alam ano yung pinag-iipunan mo, ano yung pinagpawisan mo, biglang saglit pwedeng mawala yan ng parang bula. Ilan sa atin na nag-ipon, nagpundar ng bahay, kotse, maraming mga anak na nakatapos, pero bago niya masuklian o ano o madaman niya o magkaroon siya ng reward sa mga pinagpaguran niya, hindi pa niya nalasap, namatay na. Hindi ko minsan makalimutan sa buhay ko nung dumating ako rito, may gumawa ng bahay sa kanila sa Pilipinas, tapos pauwi na siya dahil natapos na yung bahay niya, naggasto siya, bago siya umuwi, hindi pa niya nakita yung bahay niya, dito pa lang, namatay na siya dito sa Saudi Arabia.
Nangyari sa amin sa Marawi, May 17, 2017? Ba yun o 18? Ano nangyari? Yung mga bahay ng mga bungalo ng mga Maranao, yung mga pera nila, mga titulo nila, yung mga alahas nila, lahat, isang araw, 2 araw, ilang saglit, hindi na mapasukan ng sundalo, wala, waglas lahat, nawala. Mga kapatid, ang aral dito, oo, hindi bawal na tayo ay gumawa ng mga gawain na papakinabangan natin sa mundo. Kasi hindi yun ang turo ng Islam. Babaliwalain mo ang mundo. Nilikha ka ng Allah dito sa mundo kasi ang sabi ko may layunin. Pero yung layunin na yun, paano mo yun iko-connect? Na bakit ka dito sa mundo dahil mayroon kang layunin? Paano mo siya iko-connect sa araw ng paghukom? Na yun ang tunay na buhay. Kasi dito sa mundong ito, nakikita natin ang lahat ng mga bagay na ito ay tayo'y naaaliw, naliligayahan, o nalilinlang ng ating sarili at ng mga makamundong bagay na ito ay kung titignan natin ay mga palamuti lamang siya. Ang tanong, nasaan tayo ang koneksyon natin sa ating tagapaglikha? Ganito kahalaga, kapatid. Kanina pinag-uusapan natin ang kaalaman. Ang buhay ng puso, ang buhay ng tao dito sa mundo ay ang koneksyon niya sa kanyang tagapaglikha. Pag wala kang koneksyon sa iyong tagapaglikha, dito sa mundo, kahit anong yaman mo, kahit anong kapangyarihan mo, pero kung wala kang koneksyon sa Kanya, o lalong na sa totoong Diyos na dapat siya ang dapat sambahin at kilalanin, wallahi mapaparaya mo ang buhay mo na walang silbi at walang saysay. So, ang aral doon mga kapatid, tayo dito sa mundong ito, gamitin natin ang oras natin. Alhamdulillah, sa mga gabing ito, kanina nga, sinabihan ko dito sa kapatid natin, si Ismail at saka si Yusuf, sabi ko, nag-invite yung mga brothers natin, pagtitipon-tipon. So, sabi ko sa kanila, humanda kayo dahil magbibigay din kayo ng mga panayam sa Islam. Kasi itong Islam, sharing. Diba? So, alhamdulillah, ito, kapatid natin na si Brother Yusuf, bro, jazakallahu khairan, sa isipin mo, naka 12 years na ako dito sa Saudi Arabia, dito lang ako nakapasok ngayon dito sa housing ng Security Forces Hospital. Nasabi ko sa iyo kanina, nag-work yung sister ko dito sa Security Hospital as a medtech. Tapos yung brother ko dyan din, nagsimula. Ngayon nandun na siya sa Canada. Oo. Dati yung housing ng mga bachelors doon sa Al-Nimir. Tama? Al-Nimir. Malapit lang yun doon. So at itong Security Hospital, kapitbahay lang natin to Ismail. Malapit lang yun doon sa atin. Dinadaanan natin yan. So, isa ka sa naging dahilan kung bakit tayo nandito at nagtipon ngayong gabi at ito ay naituring na ito sa pagsamba sa Allah. Kasi ang buhay natin dito sa mundo, nilikha tayo para sambahin ng Allah. Ang pagsamba sa Allah, hindi lang yung papunta ka ng masjid, mag-ayuno, hindi. Ang pagsamba sa Allah ay ang paggawa ng kabutihan, ang pagpapakain sa mga tao. Ang makita mo ang kapwa-tao mo na ikaw ay may busilak na ngiti at puso na busilak na ikaw ay mayroon kang wajhut taliq. Ibig sabihin, maaliwalas ang pagmumukha mo sa kapatid mo. Makapagbigay ng payo, tulong, lahat, ito ay pagsamba. Ni pati yung pagtulog natin mamaya, pagsamba ito sa Allah. Lalo na kung tayo ay babasahin natin yung mga sunnah na ginawa ni Propeta. Ang buhay natin mga kapatid, inaalay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya ko ito sinasabi sa sarili ko dahil ako at ikaw, kailangan natin sa ating puso, sa ating isipan, ang pag-aaral sa Islam na siyang magpapatibay ng koneksyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isda, pag nawala siya sa tubig, mamamatay. Ang tao, pag hindi yan nakainom ng tubig, nakakain yan, magkakasakit yan, manghihina yan, mamamatay din siya. Kung ilang buwan na hindi na siya makakain, kailangan natin yan. Ang tao sa kanyang puso, sa kanyang pananampalataya, kailangan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil wallahi dito natin tunay na mararamdaman ang tamis ng pananampalataya. Dahil lahat marahil tayo naniniwala sa Diyos. Pero pag kulang ang iyong koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw at gabi na ginagawa mo, ano ang silbi ng buhay mo rito sa mundo kung ito rin pala ay hindi mo nagawa sa tama? So, yun nga ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong buhay natin dito sa mundo, isipin natin na panandalian lamang tayo rito. Bawat oras wag na lumipas, kailangan pagyamanin natin ito na magawa natin ng kabutihan. Alhamdulillah sa habag at awa ng Allah sa atin, na hiniling natin sa Kanya na bigyan tayo ng patuloy na gabay. Dahil ang gabay ay mula sa Kanya, hindi sa atin. Maraming mga tao na sila na nandirito sa mundo pero wala, nagiging baliwala. Ang Islam, mga kapatid, titignan natin sa turo ni Propeta Muhammad. Sa doktrina na tunay na turo ng aral ng Islam at ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin yan titignan sa mga tao, sa mga Muslim o sa kahit sino mga ustad. Dahil lahat tayo ay nagkakamali. Maari nga ikaw mas malakas ang pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit sino. Nilika tayo, bawat tao dito sa mundo, tayo ay nilika na pantay-pantay. Ang pinaka-marangal sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay na pinaka-matakutin sa Kanya. So bilang panghuli, mga kapatid, bago magbigay ng panayam itong mga kapatid natin na gusto ko mapakinggan sila, may aya sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Tignan yung how Allah subhanahu wa ta'ala made it balance for us as a Muslims. Na itong mundong ito, wag natin kalimutan, do not forget the portion of the blessings of Allah that has given you in this world. Kasi may mga tao na gumagawa sa mundo na akhira lahat. Akhira. Kinakalimutan na ang mundo. Whereas, ang mundong ito, dito mo gagawin yung patungo sa akhira. Ito yung bridge. You cannot reach akhira without passing by in this world. The problem is that there are so many people who are passing by in this world but they forgot their obligations and their task. Whereas dito yun gagawin. Sabi ng Allah, "Wabtaghi fima ataka Allah." Gamitin ninyo ang anumang ibinigay sa inyo ng Allah, ang inyong tagapaglikha ng mga biyaya dito sa mundo, na ang gantimpala nito ay sa akhirah. Paano yun? Mga biyaya sa iyo dito sa mundo na ang gantimpala niya ay sa akhirah. Oo, maari minsan yung mundo na biyaya na binigay sa iyo ng Allah dito sa mundo, dito lang sa mundo, pinakinabangan mo, may binipisyo, may natulungan ka, pero ang tunay pala na layunin ay dapat sa akhirah. Anong example nun? Greg, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito pala ipatungo sa akhirah. Oh, naalala ko, level 4 yan, ustad, tinuro mo yan sa akin. Lecture, anong pa mo pa yan? May exam ka pa sa amin. O na, ano yung exam ninyo pala last week? Tama, level 4 ng Tauhid. Di ba, lumabas sa exam nyo yun, yung ibabalansi mo. Oh, tanungin natin si Ferdinand. Hindi si Ferdinand Bongbong Marcos. Kapatid na Ferdinand, ano mo ibabalansin na i-connection mo yung biyaya sa iyo ng Allah dito sa mundo na ang pagtatamasa nito ay sa araw ng paghukom? How do you connect the world into the hereafter? Oh, yan, very good. So, halimbawa, kung cellphone may slot gamitin mo sa katulad ng ginagawa natin, pag-vlog, spread ng news at saka ng kabutihan, very good, para malaman ng mga ibang tao, yun po yung connection na sa akhirah, sa pamagitan ng mga ginawa dito sa lupa na ginagamit mo para sa akhirah. Pero yan ba ang sinagot mo doon sa tanong ko? Doon sa test paper mo? Yan ang ginawa mo example? Cellphone, ha? Cellphone ang nilan.
Parang hindi cellphone yung nabasa ko doon, hindi ba? Nirelate mo lang, ha? Pero alhamdulillah, it has something to do with that. There is a common. Correct. Subhanallah. Tanungin natin si Abdul Salam. Abdul Salam di Aziz. Okay, sige. Para ano natin, para maliwanag. Huwag yung sinagot mo. Yung ngayon na lecture natin ngayon, yung paano mo i-connect yung mga biyaya sa atin ng Allah dito sa mundo na ang pagtatamasa nito gantimpala niya sa araw ng paghukom. Paggawa ng mabubuti. And then, bigyan ng oras yung pagsamba. Paggawa ng kabutihan, bigyan yung oras ng pagsamba. Tanungin natin si Melendres. Si Melendez. Si Abu Bakar. Edbert. Oh. Sa akin, sa pagkakaunawa ko, gusto mo magkaroon ng biyaya dito sa mundo at magkaroon din ng gantimpala sa paraiso. Sundan mo yung una-una yung sumo, yung rasul. At ang Quran. Doon po sa pagbabasa ng per letter, may gantimpala. Per letter ng Quran. Kada isang letter, sino ayaw na? Ang paggamit ng sasakyan, patungo sa landas ng Allah, sa kabutihan, gantimpala sa paraiso. Pag ginamit mo Na makamundong bagay siya, di ba? yes po, makabutihan. Pero pag ginamit mo sa landas ng Allah, gantimpala. Sa akhirah. Yung mga sadaka na sinabi sa mga hadis, yung umiki ka sa kapwa sadaka, gantimpala sa paraiso. Allahu Akbar. Correct. Subhanallah. I-share ko lang, Ustad, para lumali. Yun. Hindi, sa totoo lang hindi dahil tayo ay naka-live ngayon at nandito, pero yung test paper nyo, nung nabasa ko, nung chinek ko, yung sagot ni Abu Bakar, very concise siya na maliit lang, pero malaki yung grado na binigay ko. Kasi puntok, at yun talaga yung kuha. So, wala tansa nasiba kami na dunya. Huwag niyong kalimutan ang mga pananagutan o obligasyon ninyo na mga biyaya na nandito sa mundo na minsan ay kinaliligtaan nyo na wala na, hindi nyo na siya nakokonek sa araw ng paghukom. Kasi maski ikinukonek mo sa araw ng paghukom, pero doon siya diretso, pero yung dito sa mundo, kinalimutan mo na, samantalang yun ay connection siya doon sa araw ng paghukom. Ang tanong ngayon, ano yung mga gawain na ginagawa natin dito sa mundo na hindi mo na siya napapakinaba o gumagawa ka ng para sa akhira na lamang pero nakakalimutan mo yung mga obligasyon o mga portion mo na dapat mong gampanan dito sa mundo. Anong halimbawa niya? Saan yung mag-e-exit na uuwi? Di ba, uwi ka na bro, gusto namin mapakinggan. Anong malalim? Hindi pa naman lumalalim ang gabi. Alas 10 pa lang, hindi pa nag-alas 11. O, di ba? May mga gawain ba na minsan ginagawa natin na nakakalimutan na natin, napapabayaan na natin na yun pala ay pagsamba. Kaya hindi siya nakakakunik sa akhira. O di kaya kumukunik ka na sa akhira, pero nakakalimutan mo yung mundo. Samantala, sinabi ng Allah, wala tansa nasiba kami na dunya. Wala mga kapatid, ang subject natin ito, tauhid na may connection sa subject matter na kinukuha natin. Yung mga gawain natin, Ustad, na nakakalimutan natin yung akira. Marami sa ito, ang dami natin gagawin. Kumbaga nakakalimutan natin yung akira. Correct? Alimbawa? Tulad ng, halimbawa, itong mga happiness na ito na ginagawa minsan. Happiness. O yung pag ganun po sa, yung mga, Bawal ba mag-happiness ang Muslim sa mundo? hindi merong mga makabundong bagay sa ano,
Yun nga, halimbawa, ano? Ang halimbawa nito is yung mga yung bang makikisama sa mga barkada na hindi ka naman sasala, makakalimutan mo na yung mga inobligado sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ay isa rin sa mga example na dapat natin iwasan. Dahil sa mga kaibigan mo, Kaibigan, may influensya ng mga kaibigan. So isa yung aral na dapat ang samahan natin yung mga taong may pananampalataya rin. Tulad natin halimbawa Muslim. Kasi kung halimbawa kung mag-isa ka lang na Muslim, is yung mga kasama non-Muslim, maaari ka nilang mahila. correct. Kung mahina pa yung ating Masya Allah, pakinggan natin si kapatid na Yusuf. Jan, siya si Jan, di ba? Pangalan niya si Jan? Si John Cena. Jan Sina. Masya Allah. Anong masasabi mo doon? Bro, una, maraming salamat sa palabok. Ano pa ba yun? Beef stick at saka chicken. Mamaya itong lecture natin, gusto ko magkape tayo, ha? Sige, bro. Ano yun? Yung... gawain na nakakaligtaan natin na may connection siya sa akhera pero hindi natin na i-connect sa akhera dahil kinalimutan natin dahil sa mundo. Okay, very good. Sige, maganda yan. Kasi Ustad, Malalim yan. nagtatrabaho ka is para na lang sa ma-impress na lang yung manager mo. Wherein hindi mo nilalagay yung intention mo na nagtatrabaho ka para sa Allah. Masya Allah. Na ginagawa ko itong trabaho ito para sa Allah. Para mabiyayaan ako at ma-share ko sa mga makapagbigay ako ng sadaka. Ang intention ko is makatulong sa mga brother natin. Ayun, parang nakakalimutan natin na kaya tayo nagtatrabaho hindi para pa-impress yung manager natin o kung sino pang nakakataas sa atin. Masya Allah. Lagi ko na lang iniisip na ginagawa ko yung trabaho ko kasi para sa Allah at para magbibigyan. Masya Allah. Tumpak. Bro, alam mo, Masya Allah, yan ang buhay natin, Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Qul inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. O Muhammad, sabihin nyo kayo ng mga mananampalataya, katotohanan ang aking pagpapatirapa, ang aking mga dasal, ang aking mga gawaing mabuti, at ang aking sakripisyo, ang aking pag-aalay, lalo na sa pag-hajj, pag nag-aalay tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa hayop na ikaw magbibigay ng diya, o pagtitiis, pagsasakripisyo sa mundo, at ang aking buhay. Ang buhay natin, bro, kanino? Sa asawa mo? Ha? Sa Allah. Mali na sabihin na ang buhay ko ay mawawala ang misis ko, mamamatay ako, hindi ako mabubuhay. Ikaw, hindi ko kayang mabuhay nang mawala ka. Kaninong pelikula yon? Ha? Hindi pelikula yon. Kinasasabihan niyan, bro. Bro, wallahi mali yun. Shirk. Ang buhay natin ay para sa Allah. At ganun din, ang kamatayan natin ay para sa Allah dahil siya nagbuhay sa atin, babalik muli tayo sa Kanya. At ang paggawa natin ng kabutihan, ang kamatayan, ang buhay, ang lahat ng ito inaalay natin sa Allah. Kaya subhanallah, hindi ko lagi makalimutan to, minsan lagi ko nasasabi, ang pagkaiba ng Kristyanismo, ng mga Hudismo, Judaism o ang Islam, ay ang buhay natin dito sa mundo ay inaalay natin sa Allah, nagtatrabaho tayo, hindi ibig sabihin, bro, na tayo ay bawal magsaya. Nandirito tayo. Subhanallah, itong naramdaman ko, ewan ko kung naramdaman nyo, itong naramdaman ko ngayon, napaka-blessings ito sa atin. Napakasaya, bro. Hindi yung iba na makikita lang nila yung saya kung may babae, may inom, may droga, o may musika. Ito tayo, ito lang. Binubuhay natin ang puso natin.
Sa gabing ito, subhanallah, ito napaka mapalad tayo at ito isa ito sa mga lugar na pinapahanap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel. Na ang mga anghel dito sa mundo, may mga anghel na sila ay naghahanap ng mga tao na nagtitipon-tipon dahil lamang para sa Allah. Dahil lamang para sa kaalaman. At ang mga anghel na yun ay nagbibigay sila ng biyaya, ng kapatawaran at humihiling sila sa Allah na Allah patawarin mo ang mga tao na hindi magkakamag-anak, hindi magkakakilala o ano, pero nagtipon-tipon lang para sa iyo at dahil sa kaalaman. At hindi pa tayo naghihiwalay, tayo ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. So yun ang sinasabi ko, yung kanina sinabi ng kapatid natin na ang Muslim, ang buhay niya, ang trabaho niya, ang pagtulog niya, ang pag-aasawa niya, ang pag-inom niya, ang lahat ng mabuting ginagawa niya ay inaalay niya ito para sa Allah. Hindi para sa hindi sa mga ibang makamundong bagay o kahit sa ibang tao. So ito ang aral mga kapatid sa sinasabi natin na ang buhay natin dito sa mundo para sa Allah. Pero with due respect, kasi nandito rin pala yung tatay ni Greg na si Rombulo, mashallah. Rombulo po, pangalan nyo. Alhamdulillah. At kami po talaga ay tunay na nagagalak at nasisiyahan. Ito po, lahat ito mga Muslim. Pero ito, Muslim ka rin, bro? Hindi pa. Kapatid Greg. Hindi, kapatid ni Yusuf, kapatid mo. Hindi rin siya Muslim. Mashallah, alhamdulillah. So, Nakita ko lang po kung paano. at nakita mo naman kung paano ang kaming mga Muslim, na kung paano ang buhay natin dito sa mundo ay inaalay natin sa Allah. Yun po talaga. Yun ang kung bakit namin ito pinag-usap-usapan para ito kahit papaano makapagbigay aral sa inyo, makaparinig tayo. Dahil ang totoo, ang habag, ang gabay mula sa Allah. Hindi sa atin. Pag hindi ka ginabayan ng Allah sa Islam, hindi mo yan tatanggapin. Pero pag ginabayan ka ng Allah, walang pwedeng makapagpigil, ikaw mismo gustong-gusto mo na tanggapin ng Islam. Dahil sabi ng Allah sa Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kung sino ang nanaisin at gugustuhin ng Allah na bubuksan ng kanyang puso at isipan, tatanggapin niya na bukal sa kanyang puso na gusto ko ng mag-Muslim. Dahil tayo, alam natin, bukas, isang araw, hindi natin alam, ilang segundo, mababawian tayo ng buhay. Pero ang tanging kaligtasan ng isang tao at tanging yaman niya, na siya ay namatay na naniniwala sa tunay na kaisahan na nag-iisang Diyos. Dito natin bro, natatagpuan ang tamis ng pananampalataya, kapanatagan at katahimikan at tunay na kaligtasan. Dahil ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ang sino mang magsabi na ako'y sumasaksi na walang Diyos na maliban na mag-isa kundi si Allah, siya ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At lahat ng kanyang mga kasalanan ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, napakamapalad po ng kahit sino sa atin na tayo ay nagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago ako magkape, gusto ko mapakinggan ang si kapatid na Rombulo at itong anong pangalan ng kapatid mo? Patrick. Si Patrick. Oh, mashallah, Patrick. Sino ba yung kaklase niyo na si Patrick din na nag-Muslim din siya? Basta meron ako naging estudyante na Patrick din. Ano po ang masasabi niyo sa Islam? Rombulo at saka Patrick. Sa akin, sa totoo lang, ito, hindi tayo pinagtagpo dito na parang disgrasya lang o walang nangyari. May dahilan. Marahil ang dahilan dahil siguro ito nga, narinig nyo ang Islam, anong pagpapaliwanag sa Islam. Ang Islam ay relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ang Islam ay relihiyon na hindi lang nagtuturo ng mga pagsamba, kundi ang kagandahang asal. At ang Islam ang siyang tunay na relihiyon ng lahat ng mga propeta. At tanging kaligtasan. At tanging yaman. Ibig sabihin po, mula sa ikabuturan ng aming puso, ako ay nagsasabi sa inyo na sana ay tanggapin nyo ang kahisahan ng tunay na nag-iisang Diyos. Hindi ko kayo pipilitin. Sabihin nyo, hindi ako ready. Ipapaalam ko muna kay Mrs. sa mga anak ko ganyan. Ang tanong, pag kayo ngayon ay namatay,
Sasabihin mo ba na ipapaalam ko? O ano kung naipaalam mo? Pwede ba nilang pigilan ang pagkamatay natin? Hindi. Dahil oras na itinakda, mangyari ang mangyayari. Pero ulitin ko, wallahi, napakamapalad ang sino mang tumanggap sa tunay na kaisa ng Diyos. Mula sa ikabuturan ng aming puso, inaanyayahan namin na kayo sa kaligtasan. Sa tunay na tagumpay, tunay na yaman, magsabi lang, bro, ng la ilaha illallah, ang tunay na Diyos, na dapat sambahin si Allah, na siya ang Diyos ni Jesucristo, na nagsabi si Jesucristo na o mga angkan ni Israel, sambahin ninyo ang aking Panginoon na siya si Allah at ang inyong Panginoon. Ang sino man magtambal sa Kanya at tumalikod at hindi maniwala sa kaisa ng Diyos, sa araw ng paghukom ay doon siya sa nagliliyab na apoy at wala siyang katulong. Walang makakatulong sa Kanya. Ibig sabihin, ang tunay na makakatulong sa atin ay ang paniniwala sa nag-iisang Diyos na siyang kaligtasan. Kumusta po? Handa po tayo mag-Muslim? Magsaksi? Allahu Akbar! Subhanallah! Greg! Masayang-masaya ako, bro. Ayoko umiyak, pero mashallah, ang tatay mo gustong mag-Muslim. Ngayon, handa na. Wallahi, bro. Gusto ko muna yakapin. Maski hindi pa siya nagsada, pero mahal po kayo talaga ng Diyos. Mahal kayo po ng Allah. Alhamdulillah po. Alhamdulillah, gabayan kayo ng Allah. Ikaw, bro. Handa rin? Magsaksi lang sa nag-iisang Diyos. Ha? Sabayan mo si Rombulo? Opo. Ha? Hindi muna. Pag-iisipan pa. Ismail, sige. Sabayan niyo po ako. Yung pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos mula sa iyong puso at isipan. Sinasabi ko, ito ang tunay na yaman, tunay na kaligtasan, at ito ang tunay na tagumpay. Gumanito po kayo bilang pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos. Masya Allah. Nasaan si Greg? Oy, Abdussalam. Umiyak ka na dyan, bro, ha? Allahu Akbar. Sabihin niyo po, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasulu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah at kanyang alipin. Ako rin ay sumasaksi na si Jesucristo na anak ni Maria na siya si Isa sa Islam ay bilang alipin at propeta ng Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, mahal po namin kayo. Greg, ito ang pinakamalaking yaman mo, bro. Masya Allah, Masya Allah. Ang tatay natin, Masya Allah, naka 25 years na yata dito sa Saudi. 30 plus na dito sa Saudi Arabia at ngayon nag-Muslim. Allahu Akbar. Bro, wala ito sa usapan natin. Wala po talaga ito sa hindi nga nasabi sa akin ito ng anak mo na ipamuslim mo ang tatay ko. Ikaw inshallah balang araw. Maaari hindi ngayon kasi ang gabay mula sa yan sa Allah. Pero wag mo lang kalimutan. You have to read and research Islam. Bubuksan ng Allah ang puso mo kung tatanggapin mo ang tunay na katotohanan, tunay na kaligtasan. I'm very happy for you. Inshallah po, alhamdulillah. Magsasama pa tayo, inshallah, mag-aaral pa tayo. At mga kapatid, iinom muna kami ng kape. At jazakumullahu khairan, sana ay nabigyan natin ng linaw, pukaw ang bawat isa sa atin. Ang tunay na kaligtasan po, yaman natin dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom, paggawa ng kabutihan, at paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.